Today nga guys, isi-share ko sa inyo yung experience ko sa pag-uwing ko dun sa anak ko. So, simula nung pinanganak siya, nag-breastfeed na talaga ako. Tapos, nito lang, kasi 4 years old na siya, no? Sabi ko, sabi ko sa kanya nun, na 3 years old pa lang siya, sinasabihan ko na siya, pag 4 years old ka na, hindi ka na mag-dede kay mami ha, sabi ko sa kanya, stop na magdede, wala nang dede. Lagi niya sinasabi, okay po, okay. Kaya minsan, pag gusto niya ano, mag-milk sa akin, sabi ko sa kanya, sige lang, sige. Minsan naiinis na ako kasi syempre, parang ang sakit na sa likod. Pero, it's been 8 days na guys, na hindi ko na siya pinapadede sa akin. Doon nangungulit pa rin siya. Pero pag sinasabi ko, nak, hindi na kasi 4 years old ka na. Minsan sinasabi niya sa akin, sabi niya, gusto niya daw bumalik sa 3 years old kasi pag 3 years old siya, may dede, gano'n sabi niya. Pero salamat naman natutulog na talaga siya ng sarili niya ngayon. Pag sinabi kong hindi, talagang pinapangatawanan ko talaga na hindi. Para hindi niya ako kulitin, hindi siya magpabalik-balik sa akin. So, ang ginagawa niya pag sinabi kong hindi, sasabihin niya lang sa akin, ganun. Minsan naman binibiro-biro niya ako, sabi niya, dede, dede. Pero di talaga ako bumibigay. So, kanina lang, tumabi siya sa akin. Ano siyang ulit, nakatabi lang siya. Kasi simula ng birthday niya, 3 years old pa lang siya, sinasabi ko na sa kanya na hindi na siya dedede. Pagdating mo ng 4 years old, hindi ka na dedede, okay? So, ayun, nakinig naman guys, simula ng birthday niya, noong araw na yun, as in, hindi ko talaga siya pinadede. Kahit na umiiyak siya, hindi ko talaga siya pinapadede, hinahayaan ko lang siya. Bahala na talaga. Kaya, sa una, mahirap, pero pagdating ng mga ilang araw, makakalimutan na rin naman nila yan. Kasi siya naman, yung paghahanap niya ng dede is pampatulog niya na lang. So, parang medyo nakapag-adjust na siya. Kasi sabi ko sa kanya, pag nag-school ka, hindi ka na mag-email. Sabi ko, sa school, hindi pwede mag-dede. Sabi ko, wala din si mami. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, kunyari, aalis kami, kunyari, nasasakyan kami, nasa car, sinasabi ko sa kanya, no, bawal mag-dede dito kasi nakikita ng ibang tao, ginagano ko siya. Tapos nakikinig naman siya. Kahit na minsan, bumibigay ako, kasi syempre ang hirap bilang magulang na hindi mo naman pagbibigyan yung anak mo. Kaya minsan pinagbibigyan ko siya kasi na-mindset ko sa kanya na pag 4 years old, wala na talagang baby. So, ayun. Sa mga mommies na gustong i-win na yung mga anak nila, so, naiintindihan ko kayo kung nahihirapan kayo sa ngayon, pero dadating yung time na sila na mismo at kayo na mismo yung magde-decide na ayaw niyo na talaga. Kasi para din naman sa kanila yun. Um, Inaano ko siya para pag dumating yung time, kung aalis kami, di na siya, ang hirap kasi na pag aalis, tas nasa labas kayo, tapos gusto niyo mag-ganun, diba? Hindi naman pwedeng kahit saan na lang kayo. Kaya sabi ko, tama na, enough na to. Actually ngayon, medyo nagre-recover pa rin ako. Medyo sumasakit-sakit pa rin yung dibdib ko, pero okay na ako dun. Mas okay na yun sa akin kasi naman, bumalik na naman siya sa ganun na gusto niya na naman magdede sa akin. Kaya tama na. Kasi sa totoo lang, sa totoo sa akin, parang, pag lagi siyang dumedede, feeling ko ako din yung nahihirapan kasi talaga ako nagugutom, parang pagod na pagod ako, kaya malaki naman na siya, 4 years old na, so dapat kumakain na talaga siya, kaya kahit na umiyak siya, ayoko na talaga siyang pagbigyan. So mga mamis, sa inyo, dapat tatagan niyo yung loob niyo. Alam niyo yan, kahit na mahirap para sa inyo, dadating at dadating yung time na alam niyo na kailangan niyo na talagang siyang i-win. Diba?
Alam niyo guys, sobrang hirap talagang i-wean yung mga baby natin kasi lalo na kung una pa lang breastfeed talaga sila kasi talagang alam mo yun yung connection yung dalawa andun eh, tapos pag may time na ayaw niyo siyang padidiin kasi ano, feeling niyo pagod na kayo, gano'n. Nakakaawa sobra lalo na 'pag umiyak sila. Sobrang nakakaawa, nakakaiyak din, masakit din para sa ating mga mommies 'yun. So, gano'n yung na-experience ko para siguro para sa iba sinasabi nila, "Patigilan mo na 'yan, malaki na 'yan, 2 years old na 'yan, dapat pinapakain mo 'yan, huwag mo 'yan pantitiin." Eh, bakit ba kasi, eh, hindi pa siya ready, gano'n, gano'n yung inaano ko, hindi pa siya ready, parang sa'kin pabayaan mo siya kung kailan niya gusto. Titigil na lang diyan, kung kailan niya gustong tumigil, 'di ba, na mag-breastfeed. So ayun, yun lang ha, yung plinano ko talaga siya na sinabi ko talaga sa sarili ko 4 years old, tama na, yun na yun. Dapat hanggang dun na lang talaga. Dahil for me, hindi na kaya ng katawan ko na mag-exceed pa ng another year para sa i-breastfeed yung anak ko. Kasi nanganak ako ng yung bunso ko, ano, 2 years yung gap nila. So, nagbe-breastfeed yung panganay ko, nagbe-breastfeed din yung ko, yung pangalawa ko. Hindi na talaga kaya ng katawan ko, dalawa sila. Sa totoo lang, tag-isa sila, pero sobrang hirap. So, try to imagine guys, yung baby ko. So, para makatulog siya, i-breastfeed ko siya, 'di ba? Tapos, kung nakatulog na siya, hihiga ako. Yung panganay ko naman, habang inaantay niya matapos ng kapatid niya, siya naman yung papandiin ko. So, yung imbis na time na sana ipinapahinga ko na, tinutulog ko na para habang pagkagising ng maliit ko, medyo may tulog na ako, hindi ko pa nagagawa kasi nag-breastfeed pa ako dun sa panganay ko. So, paano kung minsan pagkatapos niyang mag-milk sa akin, hindi pa siya natutulog, gising pa siya, so gising pa rin ako. So, hindi kasi ako nakakatulog ng gising pa yung gising pa yung dalawang tiisa sa anak ko, parang hindi ako gano'n. Ewan ko ba, hindi ako makatulog kapag may isa pang gising sa kanila. Kung siguro mapapikit man ako pero hindi talaga ako tulog, gising talaga yung diwa ko. So, minsan tigisa sila. Sobrang nahihirapan ako, feeling ko, uhaw ako, gutom na gutom ako, pagod na pagod yung katawan ko. So, sabi ko talaga, 4 months pa lang yung anak ko, yung maliit ko, nag-try ko siyang i-formula. Kasi sobrang hindi ko na kaya. Ang ginawa ko nun, sa umaga yung mother ko nagbabantay. So, sa gabi sa akin. Ganun yung ginawa ko. Kasi, alam ko sa sarili ko, hindi ko na talaga kaya. At least, wala talaga akong tulog eh. Sobrang, sabi ko, ako lang yung mahihirapan. So, sabi ko, ipo-formula ko na yung pangalawa ko. Kasi, hirap na ako. So, nung pinamumula ko yung anak ko, buti na lang, humiyang siya dun sa chupon. Tapos, yung pangalawa ko naman, siya yung nagbe-breastfeed sa akin. Kasi sobrang hirap talaga niyang ihiwalay. Dahil nasanay na talaga siyang laging nasa akin. Katabi ako at dumidede sa akin. So, siya lagi yung nasa akin. Yung pangalawa ko, yun yung nahihiwalay. So, kung tatanungin niyo kung nagsisisi ba ako, hindi ako nagsisisi guys na pinormula ko yung isa at ngayon 4 years old na isa, hindi ko na siya pinadede. Parang na yun sa akin, gift ko na yun sa sarili ko na kahit pa paano, nairaos ko na yun, yung 4 years na breastfeed ko yung anak ko. Ito naman sa pangalawa, hindi ko na masabing pinagdamutan ko siya kasi alam niyo yun, sobrang hirap breastfeed. Kung alam niyo lang, siguro may mga mommies na nagsabi na yun yung the best. Oo, yun yung the best. Kung may kasama ka, may katulong ka, pero kung ikaw lang, mahirap. Mahirap pagsabayin, hindi nyo na lang alam. Kasi may mga kailangan pa din kayong gawin, hindi lang pag-aalaga. May mga gawaing bahay din. So, for me, yun na yung the best na nagawa ko.
Kasi may time guys na kung nag-breastfeed ka, mainit na yung ulo mo kasi sobrang pagod mo na. At least ngayon na formula na yung anak ko, naiiyakap ko siya na hindi ako galit. Gano'n, 'di ba? Parang siyempre yung postpartum din kasama yun, eh, 'di ba? Actually, wala pang 2 years yung anak ko pero young naman siya dun sa milk niya ngayon at malakas siyang dumede. So, thank God nairaos ko talaga yung breastfeeding journey ko as a mom of two na okay na, happy na ako. Yung panganay ko, hindi na siya naniniwag sa akin. So, minsan, namiss ko din yung katabi ko siya, pero kailangan na dahil para din naman sa kanya yun. Parehas naman kayo magbe-benefit doon. So, yun lang guys, sana natutunan kayo, be patient sa mga babies nyo dahil kung ngayon, kung ibibigin nyo sila, magiging mahirap both sa inyong dalawa. More iyakan, madaming pagtitiis, sasama yung loob, ganun. Pero, alam ko naman na makakaya nyo. So, yun lang.